Hello, 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 hello. Great day, great day. Great day po. Audio check lang po tayo. Hello, hello, hello. Recording in progress. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Alright, so magandang buhay po sa ating lahat. Iko-continue po natin ang fire suppression and control. So, yung nakaraang napag-usapan natin, ito po yung karuktong nung module na yun under the fire suppression control. So, sabi ko sa inyo, malaki ang percentage nito sa inyong fire officer examination. Okay? So, dito po, pag-uusapan natin ang fundamentals of practice of ventilation. So, ano ho ba ang ventilation? Ito yung, syempre, pagpapalabas po ng usok or init. Okay? So, define natin siya first. Ventilation defined as a plan, methodical and systematic removal of pressure, heat, smoke, gases, and in some cases, even flame from an enclosed area. It is carefully planned release of the products of combustion from confined area or structure. So, dito, sa ventilation, hindi lang usok yung ating nilalabas dito. Kasama dyan yung mga nakakalasong hangin. Siyempre, doon sa lugar na kung saan may nasusunog. So, hindi lang basta pagbubukas ng pinto o bintana, pinaplano yan talaga ng mga bembero kung saan papalabasin ang usok at init para maging mas ligtas ang ating rescuer sa pagpapaapula ng ating apoy. So, meron yung method. Okay? Kasi kapag ka nagkamali sila dyan, magkakaroon ng backdraft. Na gets mo ba natin? Okay, sana na-gets natin. Okay, halimbawa na lang, magbigay tayo ng example. Kapag ka may sunog sa loob ng bahay, tapos puro makapal na usok sa loob, syempre, mahihirapan makakita yung ating mga bombero kung saan mismo yung, yung ano ng ating apoy, kung saan nagmula mismo yung apoy. Okay? And at the same time, kung may naiwan pa ba or may naitrap pa bang mga tao sa loob ng nasusunog na gusali or establishment. Kaya gumagawa sila ng ventilation. Kasi ah pwedeng pwedeng hindi ma-rescue ng mga rescuer yung mga taong naipit sa loob pagka masyadong ano na yung ating masyadong malakas na yung usok. At the same time, pwedeng makalason yan. Okay? So, ang gagawin ng ating mga rescuer, pwede silang magbukas sa bubong, sa bintana, or gumamit sila ng electric fan para mailabas yung usok at init. Okay? So, the importance of ventilation, una, it increases visibility. Okay, hindi visibility, no? Visibility. Okay. For quick location of the seat of the fire. So, dito, kapag ka nabawasan natin yung usok, mas madaling makita ng bumbero kung saan ang apoy at kung may tao pang kailangang iligtas. Kasi minsan hindi apoy yung unang pumapatay sa sunog, kundi yung sobrang kapal ng usok sa loob ng nasusunog na establishment, kwarto, or gusali. Okay, next. It decreases the danger to trap occupants by channeling away hot toxic gases or excessive heat. Okay. Ang ang usok sa sunog may halong toxic gases yan tulad ng carbon monoxide. Okay? Kahit hindi ka matamaan ng apoy, pwede ka naman mawalan ng malay dahil sa usok. Kapag nailabas agad ng usok at init, mas may chance na makaligtas ang mga natrap na occupants. Okay? Next, it facilitates the entry of cooler air for the welfare of firefighters and improves life safety for rescue and other firefighting operation. Okay? Kasi mga dear learners, kapag sobrang init sa loob, mabilis mapagod o malagay sa panganib yung ating mga firefighters. Okay? And
Yung ventilation, nagpapapasok din ng mas malamig na hangin kaya mas nakakagalaw silang ng mas maayos habang nagre-rescue or nag-aapula sila or pinapatay nila ang apoy. Okay, sa madaling salita, yung ventilation, ito yung kontroladong nilalabas yung usok, init, at saka yung nakakalason na hangin sa loob. Okay? Dito, para mas ligtas, mas malinaw, at mas mabilis ang pagre-rescue ng ating mga firefighters. Okay? So, balikan natin, ang ventilation daw po ay ito yung pagpapalabas ng ating usok, init, at saka yung mga toxic na mga or nakakalason na hangin sa lugar na nasusunog. So, ang importansya niyan, mas malinaw na makikita ng ating rescuer yung loob ng kanilang nire-rescue or yung inaapulahan nila ng apoy. At the same time, mas nababawasan yung panganib sa loob ng nasusunog na lugar. The same time, tinutulungan din yung mga bombero na mas maapulan nila yung apoy. Okay? So, ano bang benefits? Una, sabi niya dito, release combustion products. Okay, ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin lang po nito, nilalabas yung mga products na pagkasunog katulad ng usok, toxic gases, init at singaw. Okay? Mahalaga yan kasi habang tumatagal sa loob ang usok at saka init, mas lalong nagiging delikado ito sa mga bombero at saka sa tao. Okay, reduce entry of danger. Okay, ano naman daw po yung reduce of entry of danger? Okay, kapag maayos kasi ang ventilation, nababawasan yung danger sa pagpasok ng ating mga firefighters. Kasi kung puno ng init at usok ang isang lugar, pwedeng mawalan ng visibility or mahirapan huminga yung ating mga firefighters kahit na naka-protective gear sila. Okay, next, assist the fire spread control. Okay, nakakatulong yan para makontrol yung pagkalat ng apoy dahil kapag ka nailabas ng init at usok sa tamang paraan, mas hindi madaling lumaki or kumalat ang sunog sa ibang parte ng ating building. Okay? Ikaapat, assist the rescue operation. Okay? Dito kasi mas napapadali yung pag-rescue sa mga natrap na building or I mean na biktima. Kapag ka kasi malinaw, visible na yung paligid at nabawasan na yung usok, mas mabilis silang mahanap at mas mabilis silang maliligtas. Assist in fire attack and extinguishment. The extinguishment. Okay? Mas naging effective yung pagpatay sa apoy. Lalo na kapag nakita ng bembero kung saan mismo ang apoy. Mas tama at mas bilis nilang nasusugpo or napapatay yung apoy. Okay, next. Properly conservation. So, ano naman daw yan? Okay. Dito, sa properly conservation, nakakatulong yan para mabawasan yung damage sa mga ari-arian. Okay? Hindi lang kasi apoy yung sumisira sa bahay or building, pati usok at sobrang init. Okay? Kapag ka nailabas na agad ng mga yan, okay, mas maraming gamit o parte ng structure ang pwede nating ma-save or maisalba. Okay, next. Number 7, reduction of flashover potential. Okay, ang flashover ay ito yung bigla-bigla na lang sabay-sabay naglilihab. Okay, halos lahat ng bagay sa loob ng kwarto, ayun yung flashover. Kasi nangyayari yan kapag ka sobrang init sa loob ng nasusunog na lugar. Okay, sa ventilation naman kasi, ang nangyayari, nababawasan ang init kaya mas mababa yung chance na mangyari yung mga bagay na yan. Next, reduction of backtrap potential. Okay, reduction of backtrap, okay? Yung backtrap, yung parang biglang pagsabog ng apoy kapag may natrap na init at usok. Tapos, alam mo yung biglang pinasukan ng oxygen, ayun yung backtrap. Ngayon, kapag ka maayos yung ventilation, okay, mas mababawasan yung possibility na magkaroon tayo ng backdraft. Okay? Nakuha ko ba? Okay. Next. What are the signs of backdraft? Okay.
Una, smoke stained windows. Okay, ano daw yung smoke stained windows? Ito siya number one. Okay. So, stained windows, kapag ka may nakikita kayo nangingitim or may nababalutan na ng makapal na usok yung bintana, ayan na yung sign. Okay, sign na yan. Na ibig sabihin yan, sobrang init na sa loob ng nasusunog na lugar. O kaya naman na building or kwarto. Smoke puffing of interval from the building. Okay. So parang may humihinga sa loob ng building. May usok na lumalabas na parang pasulpot-sulpot. Ibig sabihin may pressure na naiwan sa loob ng nasusunog na gusali. Okay, ayun yung smoke puffing. Okay, pressurized smoke coming from small cracks. Okay, kapag maliliit, kapag ka may mga maliliit na siwang or bitak, may lumalabas na usok or malakas na pressure, mas delikadong senyales yan kapag ka may ganyan na. Okay, next. Black smoke becoming dense gray-yellow. Okay, ngayon, kapag ka napansin nyo na ang kulay ng usok is from black to gray or yellowish at sobrang kapal na, ayan na. Ibig sabihin na yan, sinyalis na yan na kulang na ang oxygen sa loob ng nasusulog na establishment. Okay, confinement of excessive heat. Okay, kapag enclosed ang lugar at ramdam na sobrang init, kahit nasa labas pa lang, posible nang may naipon na init at gases sa loob ng nasusunog na lugar. Okay? So, i-recall natin, ni, dinefine natin yung meaning ng ventilation. Ano yung importansya ng ventilation? So, ano yung benefits and advantage ng ventilation na yan? At saka ano yung sign ng backdraft? Okay? So, next, drawbacks, disadvantage if improperly done. So, anong mangyayari daw kapag mali yung ventilation? Sabi niya, can intensify fire. Okay? Kapag mali yung pagbukas ng pinto or bintana, pwedeng mas malakas yung apoy dahil nadagdagan na ng oxygen. Next, cost of fire spread. Okay? Imbis na makontrol, baka mas lalo pang kumalat yung apoy sa ibang lugar. Next, endangered personnel. Okay, pwedeng mapahamak yung ating mga firefighters or rescuer kapag mali yung timing or direction ng ventilation. Create property damage. Okay, dito, minsan, mga ganyan, kailangan natin na manira ng mga ah, property. Sirain yung bubong, bintana, or pader para, ayan, makagawa tayo ng ventilation. Kaya may dagdag na damage sa ating property. Create poor relation. Okay? Kapag kasi mali yung ginawa ng responder at lumaki lalo yung damage, pwedeng mawalan ng tiwala yung ating public. Iisipin nila, wala naman, hindi naman pala marunong to mga to eh. Okay? At the same time, magre-reklamo yung may-ari ng property. Okay. So, punta na tayo dito. Okay. Ano daw po ang smoke? Okay. Ang smoke daw po is a combination of material. Okay. So, mostly unburned hydrocarbons that have a tarry consistency because of smoke is made up of partially burned solid bits of microscopic material and obscure vision. So, ang smoke or usok sa sunog, hindi yan simpleng maitim na hangin. Okay? Katulad ng binanggit, binubuo yan ng mga particles na hindi pa natuluyan na susunog. Okay? Kasama dyan yung mga toxic gases at saka chemical. Okay? Iba yung usok sa apoy. Ha? Ang usok, ito yung pwedeng gray, black, yellowish. Okay? Ganun siya. So, kung papansin niyo kapag malagkit minsan yung usok at may amoy na matapang, yan, delikado yan. Kasi hindi lang yan nakakaharang sa paningin ng mga nakaka-encounter ng ganyang sunog. Pwede rin yan nakakalason or nakakamatay sa mga taong makakalanghap niyan. Okay? Bakit problema ang usok?
Kapag ka kasi makapal ang usok, halos wala nang makikita ang mga bombero. At the same time, yung mga taong nasa loob ng building, dahil sa loob ng building, mahihirapan kasi yung firefighter na hanapin yung apoy at saka yung victim. Naliligaw or naiipit yung mga tao sa loob pagka sobrang dami na ng usok. Umabagal yung rescue operation. Kasi nga sabi natin, okay, may mga usok yan na hindi natin pwedeng ma-inhale. Tapos minsan naman masakit sa mata. Mas mataas din ng chance na ma-suffocate yung ating mga victims. Okay, lack of vision seriously hamper the firefighting operation, yung binanggit na natin. Removal of smoke, heat, and toxic gases will add survival time to potential victims who is unconscious, increasing chance of successful rescue. Okay, kapag ka kasi lalabas na yung init at saka usok at yung poisonous gases through the help of our ventilation, ay mas bumababa yung oras na pwedeng mabuhay yung ating victim. Tapos mas mataas naman yung chance na ah, masalba sila and mas magiging ligtas sa ating mga rescuer. Okay. Mga dear learners, ang susunod dyan is the venting enclosure. Ang venting enclosure, the heat level is kept from becoming capable of producing this phenomena. Okay, ang ibig sabihin nito, kapag ka maayos na nailuwal natin or nailabas natin yung usok at saka init mula sa isang enclosed area, gaya ng kwarto or building, okay, na pipigilan natin ng sobrang delikadong pangyayari katulad ng flashover and backdraft. Okay. Ang flashover, sinabi na natin yan kanina. Sabi niya, flashover, everything in a confined area ignites almost same time. Okay. Kasi pagka flashover, yung sobrang init sa buong kwarto, kaya halos lahat ng bagay, sabay-sabay silang naglilihab. Hindi lang isang sopa o kortina ang nasusunog. Halos buong kwarto biglang sasabog yung apoy. Napakadelikado yan. Okay, dahil ilang segundo lang pwedeng matrap agad ang mga tao or bombero sa loob. Okay? Next, backdraft, ayan yung unburned smoke is heated in the absence of oxygen, and when oxygen is introduced, produces an explosive force. Ito naman yung napasukan ng hangin, yung enclosed area na kung saan nakakain siya ng oxygen, bigla siyang sumabog. Okay? Nagigets ho ba? Okay. Mga dear learners, sabi niya at the best, the survival time of a firefighter in full PPE and SCBA is estimated between 10 to 15 seconds. Okay. Sabi niya, dear learners, kahit naka full protective gear or PPE at may breathing apparatus, okay, yung ating firefighter kapag ka sobrang lala na ng init at saka yung condition sa loob, minsan 10 to 15 seconds lang. Okay, ang safe survival time nila. Okay, ganon, napaka-danger yan. Lalo na ang flashover at matinding heat condition sa sunog. Okay? That's why it is very important ang ating ventilation sa ating firefighting dahil nagpapalabas yan ng usok at saka init, mas pinapababa niya na yung danger, tinutulungan natin yung pagre-rescue, tapos nakakaiwas tayo sa flashover at backdraft na pwedeng masawi yung ating mga firefighters and din yung ating victim. Okay, sabi niya, rare situation, no ventilation at all is performed at the extinguishment operation. Some occupancies are protected by fire inhibiting a gas, such as clean agent into the room. In this type of occupancy, and an identifying placard usually warns that this gas is present. This system might be used in the computer rooms, biological labs, museum, etc., where the occupants may suffer more danger. Okay, sabi niya, may mga rare situation daw na sa sunog na hindi agad ginagawa ng ventilation. Bakit?
Kasi may mga ilang building or rooms na gumagamit ng special fire suppression gas katulad ng clean agent. Okay, ang clean agent daw po ay ito isang gas na ginagamit pang patay ng apoy dahil nang hindi gumagamit ng tubig. Okay. The usual, the usual yan sa mga computer rooms, server rooms, biological laboratory, museum, archives, or room na may mga importanteng mga gamit sa loob. Okay, bakit hindi tubig? Okay, kasi minsan mga dear learners, okay, mas malaking damage yung binibigay ng tubig kaysa sa apoy mismo. Okay, halimbawa na lang doon sa computer server room, pwedeng masira lahat ng electronics kapag ka nabasa ng tubig. Okay, kaya yung mga ganyang lugar, hindi basta-basta ah, binubuksan ang pinto or bintana. Okay, dyan, iniiwasan muna yung ventilation. Hinahayaan muna kumalat yung fire suppression gas para mapatay ang apoy. Usually, mga dear learners, may warning sign or placard na nasa labas ng ating sa labas ng room na naka-indicate na may clean agent system sa loob. Okay. So next, we have two types of ventilation. Alam ko aware na kayo dito sa two types of ventilation na to. We have natural ventilation and then mechanical ventilation. Okay. Ang natural ventilation, okay, sa simpleng paraan, okay, hindi sila gumagamit ng makina, kaya nga natural. So ginagawa lang yan sa simpleng pagbubukas ng pinto, pagbubukas ng bintana, paggawa ng butas sa bubong, ganon yung natural ventilation. Okay, pagkatapos, yung natural na galaw ng hangin at init, okay, pwedeng tumulong yan para mailabas yung usok at saka init. Okay? Siyempre, kung meron tayong natural, meron tayong mechanical. Ito naman, ginagamitan ng makina para mas mapabilis yung paglabas ng ng ating init. Okay, nandiyan yung kilala nyo na smoke ejectors, blowers, fan, minsan pati yung tubig mula sa nozzle para gumawa ng air movement. Okay? Mas malakas yan kaysa sa natural ventilation dahil kaya nitong pabilisin yung airflow, kontrolin yung direction ng usok, minsan baliktarin pa ang natural na galaw ng hangin. Kaya mas mabilis luminis ang lugar at mas safe sa firefighters. Okay, so we have natural ventilation. Ano-ano yon? Tatlo daw yan. Tatlo ba? Okay, tatlo nga. Vertical, horizontal, trench or strip ventilation. Mga dear learners, pagka vertical ventilation, ito yung nilalabas yung usok at saka init pataas. Kadalasan sa bubong ginagawa yan. Dahil natural na umaakyat yung init at saka usok, mas mabilis silang nailalabas kapag ka may opening yung taas. Okay? Importante yan. Siyempre, mababawasan yung init sa loob na nasusunog. Okay, naiiwasan netong kumalat yung apoy at saka sa ibang parte ng ating building sa pamamagitan ng init at usok. Okay, horizontal ventilation. Ito naman, yung naglalabas ng usok at saka init, palihis or patagilid yung gamit katulad ng pinto, bintana, openings ng gilid ng structure, parang gumagawa ng daan para mailabas ang usok mula sa isang site papunta sa labas. Ano naman daw yung trench? Okay, ang trench or strip ventilation, ito naman mas advanced. Okay, kadalasan ginagamit yan sa mga malalaking sunog. Gumagawa ng mahabang butas sa bubong sa unahan ng direction ng apoy para mapigilan yung pagkalat ng sunog, magkaroon ng defensive line. Okay, parang gumagawa ng harang para makatawid para hindi makatawid yung apoy sa ibang bahagi or ibang part ng building. Usually, malapad yan yung butas niyan. Okay? Umaabot yan mula sa side ng building hanggang sa kabila. Okay, ginagamit lalo yan sa mga lalaking mga warehouses at saka commercial areas. Okay? Next, ito naman yung ating mechanical ventilation. Sabi niya, dear learners, ang mechanical ventilation, ito yung ginagamitan ng ating makina or ginagamit na ah, kagamitan na para mailabas yung usok, init at yung toxic gases sa isang nasusunog na lugar. Mas kontrolado yan at the same time, mas mabilis yan. So, meron tayong dalawa, the smoke fan
two types of farm are sued from smoke and heat removal. Una yung ejector at saka positive pressure ventilation. Okay, ano daw yung ejector? Okay, so ito ay negative sa negative pressure ventilation. So, ang ejector parang ito yung hinihigop papalabas yung usok at yung init mula sa isang building. Kaya siya negative pressure tawag kasi kinukuha niya palabas yung hangin coming from sa loob ng nasusunog na building. Parang vacuum effect siya. Di ba yung vacuum hinihigop niya? Okay. So, ang purpose yan para mas luminaw yung visibility, mabawasan yung init, gawing safe yung pagpasok ng ating rescuer. When you say positive pressure ventilation, ito na tayo. Okay. Positive pressure. Ano daw meron sa positive pressure? Ito naman, kabaliktaran ng ejector. Okay, sa PPV, gumagamit yan ng mas malaking electric fan or mas malakas na electric fan, tinutulak papaloob yung hangin sa labas. Okay, dahil sa pressure ng hangin natutulak palabas, yung usok nilalabas niya. Kaya nga positive. Okay, mas mabilis malinis sa loob. Okay? Okay, sana na-gets natin yan, no? Next, number 2, hydraulic ventilation. Ito naman, okay, ginagamitan ng tubig para gumawa ng air movement. Paano? Okay, alam mo yung nozzle ng hose? Para makabuo ng parang air suction habang bumabaksak or umiikot yung tubig. Kaya ayun yung hydraulic ventilation. So, same lang din sa mga iba para makatulong mailabas yung usok, mabawasan yung init. Okay? Nagigets ba? So, ginagamit lang yan minsan kapag walang available funds, emergency situation, backup and method. Okay, so ayan yan. Next. So, consideration affecting the decision of ventilation. Sabi niya, question number 1, is there a need for ventilation at this time? Okay, kailangan ba talaga ng ventilation? Kasi hindi lahat ng sunog dapat agad buksan. Kapag kasi mali yung timing, pwedeng lumaki yung apoy, magkaroon ng backdraft, mapahamak yung mga rescuer. Next, where is ventilation needed? Okay, saan dapat natin gawin yung ventilation? Okay, importante nating malaman kung saan galing yung usok. Is number 1. Second thing, saan ang trap victims? Number 2, saan ang direction ng apoy? Okay, kasi pagka mali, yung air na nabuksan, okay, baka doon pa dumaan yung apoy. And baka mas lalong kumalap yung sunog. What type of ventilation should be used? Okay, ano ba? Okay, pipili ka kung natural, mechanical, horizontal, vertical, or PPV, or ejector. Depende kasi yan sa laki ng sunog, klase ng usok, klase ng building, condition ng usok, at saka yung init. Okay. Next, do fire and structural condition allow the safe roof operation? Safe ba yan sa roof operation? Okay, kapag kasi ang bubong gagamitin para sa ventilation, check muna natin kung matibay pa ito. Okay, baka kasi mahina na yung structure dahil sa apoy. Pwedeng bumigay yung bubong, mahulog yung mga firefighters. Kaya, importante na ma-assess muna bago gawa natin ang ventilation. So, next, factors to be considered when venting. So, access to the vent site. Ano daw yon? Tinitignan muna natin kung madali bang mapuntahan yung lugar, kung saan natin gagawin yung ventilation. Halimbawa na lang is, safe bang umakyat sa bubong? May harang ba? May collapse danger ba? Kasi kung mahirap or delikadong puntahan, pwede mapahamak yung firefighters natin. Next, wind direction. Okay, ano daw yung wind direction? Importante nating malaman kung saan pupunta yung hangin. Bakit? Kasi yung hangin pwede nga magtulak ng usok, magpalaki ng apoy, magdala ng init sa isang area. Pagka mali yung ventilation, okay, laban sa hangin, baka lalong mas kumalat ang apoy. Next, weather condition. Ano daw ang weather condition? Ay, kasama dito kasi yung ulan, lakas na hangin, init ng panahon. Kapag kasi malakas yung hangin, pwedeng mas mabilis lumaki yung apoy at mas mahirap kontrolin. Okay, exposure. Ano daw yung exposure? Ito yung ito yung mga katabing bahay, room or structure na pwedeng madamay sa sunog. Kasi iniisip ng firefighters, kapag dito ba kami mag-ventilate, kakalit ba ang apoy sa katabing building? Okay, next. Okay, material of the burning.
Okay, malaga din na malaman natin kung ano nung nasusunog. Kasi iba-iba ang behavior ng kahoy, plastic, chemicals, and gasolina. May mga materials kasi na mabilis gumawa ng toxic smoke or explosive gases. Next, okay, ito, height of the building. Ano daw yung height of the building? Mga dear learners, sabi niya, height of the building, kapag ka mataas kasi yung building, mas mahirap ang ventilation. Mas delikado yung roof operation, mas komplikado ang pagkalaw ng usok. Kaya, iba ang strategy sa high-rise building. Next. Okay? Potential of fire speed. Ano daw yon? Okay, tinitignan naman kung gaano kalaki yung chance na kumalat yung apoy. Kapag maling ventilation, pwedeng madagdagan ng oxygen reservoir, mas mapabilis kumakalat. Next, escape route. Okay, pinaka-importante yan. Dapat kasing i-make sure natin na may ligtas na dadaanan palabas. Yung rescuer at saka yung mga biktima. Hindi lang haharangan yung apoy. Okay? Yung usok ang firefighters at saka victim. Okay, what are the safety consideration? Will ventilation permit the fire to extend? Kaya ang ibig sabihin, kapag ginawa ba natin ventilation, lalaki or kakalat ba ang apoy? Kasi minsan pagpasok ng lumakas ang apoy. Ba? Escape. Will the escape route be cut off? O, ano to ibig sabihin? Okay, dapat hindi kasi masasara o mababarandaanan sa palabas ng ating firefighters, rescuer, and tracking teams. Kasi kapag ka naputol ng escape route, pwedeng matrap ang mga tao sa loob. Next, will ventilation endanger to others? Okay, dito kasi iniisip kung may mga malalagay sa peligro katulad ng civilian, rescuer, nearby occupants. Example na lang, kapag kamaling side ng binuksan, baka doon pumunta ang usok o apoy kung saan nandoon yung ibang tao. Okay, what are the obstacle in ventilation? Number one is security services. Okay, minsan may mga locked doors kasi, security guards, grills, and alarm system. So, ito yung nagpapahirap sa ating ventilation. Next, height. Okay, kapag ka sobrang taas ng building, mas delikado, mas mahirap maabot ang ventilation. Next, poor planning. Kapag ka mali yung pagpaplano, mas nakakagulo yun sa operation. Okay, pwede kasi lumaki yung sunog natin, pwede din masaktan. Number 4, personal assignment. Kapag kulang kasi ang tao or mali ang assignment, mapapabagal yung operation natin. May hirapan ng ating coordination. Number 5, unfamiliar building layout. Kapag kasi hindi kabisado yung structure ng building, pwedeng mawala ang ating firefighters. Mas mahirap hanapin yung tamang ventilation location, pwedeng mali mabuksan. Access, ano daw yung ventilation timing? Okay, napaka-importante niyang tamang timing na yan. Kapag kasi masyadong maaga, pwedeng lumaki agad ang apoy. Pagka masyadong late, sobrang init at delikado. Okay, access. Minsan, mahirap makarating sa mga area dahil sa debris. Okay, collapse. Okay, at saka yung makipot na daan at saka yung mga saradong access point. Okay, nagigets po ba natin? Okay, sana may natutunan po tayo mga dear learners. Okay, pwede po natin yung i-recall. I-recall natin. Okay, so ang dear learners, ang pinag-usapan po natin, okay, Recording in progress. ang pinag-usap ang pinag-usapan natin is yung ventilation. Ano yung importansya ng ventilation, benefits niyan, science ng backdraft. Okay, tapos yung ano mangyayari or disadvantage kapag mali yung ventilation. Tapos pinag-usapan natin yung smoke, okay, flashover and backdraft. And what are the rare situation or nangyayari sa ventilation? Okay, we have two types of ventilation, the natural and mechanical ventilation. Tapos, meron tayong two types of natural ventilation, the vertical, horizontal, and trench. Sa mechanical ventilation, we have two, smoke fan and hydraulic. So, ano yung mga i-consider natin sa nakakapag-apekto sa decision ng ating ventilation? There's a need of ventilation, nandiyan na yan lahat. Ano yung mga factors and obstacle ng ating ventilation? Okay, so learners,
Sana kayo na nasa mabuting lagay po ang lahat ng ating mga nagre-review dito at sana kayo ay masigasig pa rin mag-review kahit na napanghihinayang na kayo ng loob. Okay, so with that, magkita-kita yan sa susunod at continuation ng ating fire suppression. Okay, have a great day and lagi pong magdadasal at mananalig sa poong may kapal at magbabasa ng ating mga reading materials. Have a great day po. God bless.